Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Warriors legend na si Klay Thompson ay magiging isang free agent ngayong summer at iba't ibang mga team ay nagplano na ngayon para magsimula sa pagkuha sa kanya. Ayon kay NBA insider Sean Deveney, ang Thunder ay isa sa ilang mga prangkisa na may malaking interes sa 4-time champion. Si Thompson ay magiging free agent ngayong summer sa unang pagkakataon mula noong 2019 matapos niyang tanggihan ang 2 taon na extension na offer bago magsimula ang nakaraang season. Umaasa ang Warriors na mapanatili si Thompson habang sinusubukan ding mapababa ang kanilang gastos sa ilalim ng luxury tax limit ng liga, isang pares sa layunin na maaaring makamit kung hindi masyadong mataas ang sweldo ni Thompson. Inaasahan na magkakaroon siya ng interes mula sa mga team na may cap space, lalo na ang Magic, Thunder at Sixers, isinulat ni Deveney. Papasok si Thompson sa free agency sa unang pagkakataon sa 5 taon. Sa halos edad na 35-year-old, maaari na itong maging huling pangmatagalang kontrata sa kanyang buong karera at nais niyang makuha ang the best mula rito. Matapos mabigo na makipagkasundo sa mga negosasyon noong season, mukhang maaaring kailanganin ni Klay na maghanap ng ibang lugar para sa klaseng pera na hinahanap niya. Sa pinakamaliit, maaaring piliin niyang maglagay ng pressure sa Warriors upang ibigay sa kanya ang kanyang hinihingi. Ang mga team tulad ng Magic at 76ers ay nagpapakita ng maraming potensyal para kay Klay, ngunit walang duda na ang pinakamahusay na sitwasyon para sa kanya ay nasa Oklahoma City Thunder. Maari siyang magsilbing veteranong leader at mentor para sa mga kabataang players habang nagbibigay ng mahalagang shooting sa wing. Matapos mapabilang sa ika-8 sa 3-pointers made noong nakaraang season, kayang dalhin ni Thompson ang opensa sa mas mataas na antas. Ang pinakamaganda sa lahat, ang Thunder ay isang lugar kung saan muling makakapag-compete si Klay para sa mga kampyonato. Kahit na walang natitirang bagay na kailangang patunayan, si Thompson ay nakatuon pa rin sa panalo at maaaring ang Thunder ang pinakahandang team sa West upang manalo ng maraming laro sa mga susunod na taon. Sa karamihan ng kanilang mga pangunahing manlalaro na nasa rookie year deals pa, ang Thunder ay isa sa iilang team na may sapat na cap space sa off-season at ito ang dahilan kung bakit sila ay itinuturing na isa sa mga paborito upang mahikayat siya na lumayo kay Stephen Curry. Sa average na 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists kada laro sa 43.2% shooting noong nakaraang season, nakapagdala pa rin si Thompson ng malaking kontribusyon bilang shooter at floor spacer. Sa isang katamtamang papel sa pinakamahusay na batang roster sa liga, maaaring magtagumpay si Thompson at ang kanyang presensya doon ay maaaring sapat na upang baguhin ang balanse sa potensyal ng team. Si Stephen Curry, isang 36-year-old at iba pang mga players ay hindi basta-basta palalayain si Klay, ngunit ang pagkakataon na makakuha ng huling malaking sahod sa isang championship level na team ay mahirap tanggihan at hindi pa sigurado kung kaya niyang isakatuparan ang kanyang banta na iwan ng Warriors. Sa anumang paraan, si Klay ay tiyak na makakakuha ng malaking sweldo at mahirap sabihin na hindi siya karapat-dapat dito matapos manalo ng 4 na kampyonato bilang isa sa pinakamagaling na shooters sa kasaysayan ng NBA. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, kamakailan, ibinahagi ni Kevin Garnett ang kanyang opinyon tungkol sa potensyal ni Luka Doncic na malampasan ang all-time scoring record ni LeBron James sa isang episode ng podcast na The Truth and Ticket. Kilala si Garnett sa kanyang tapat at madalas na makulay na komentaryo at hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang paghanga sa husay ni Doncic sa pag-score. Makinig kayo, si Luka ang nakatakdang maging tanging player na makakahabol kay Bron. Walang gustong magsabi niyan. Tingnan nyo, nag-a-average si Luka ng 30 points. Ano ang average niya ngayong taon? 33. Sa isang paa, umiinom ng beer, nag-e-enjoy, ginagawa ang alam ng Diyos kung ano paman. Ang punto ni Garnett ay nagpapakita ng kahangahangang simula sa karera ni Doncic. Sa kabila ng kanyang tila kaswal at walang pakialam na ugali sa labas ng court, patuloy na naglalagay si Doncic ng mga kamangha-manghang numero. Siya ay nag-average ng 33.9 points kada laro ngayong season na ipinapakita ang kanyang kakayahan sa pag-score at tibay. Si LeBron James na kasalukuyang may hawak ng all-time scoring record na 40,474 points ay patuloy na nadaragdagan ang kanyang total. Posibleng mas mapahaba pa ito sa 2 hanggang 3 taon.
Ang longevity na ito ay dumagdag ng hamon para sa sinumang nagnanais na mabasag ang kanyang record. Sa kasalukuyan, si Doncic ay mayroong 11,470 points sa kanyang karera. Ang agwat sa pagitan ni Doncic at LeBron ay isang nakakalulang 29,004 points. Ang kumpiyansa ni Garnett sa potensyal ni Doncic, gayunpaman, ay nakaugat sa natatanging kakayahan ng batang star sa pag-score at sa nakikitang mapapanatili niya ang bilis na ito sa mahabang karera. Habang ang daan patungo sa paglagpas sa record ni LeBron ay mahaba at hindi tiyak, ang endorsement ni Garnett ay nagpapakita ng natatanging posisyon ni Doncic sa NBA. Kung magpapatuloy si Doncic sa pag-score sa kasalukuyang rate, manatiling malusog at magkaroon ng mahabang karera, maaari nga siyang maging contender para sa all-time scoring crown. Ang mga komento ni Garnett ay nagpapaalala sa atin na sa patuloy na pagbabago ng landscape ng NBA, ang mga record ay ginawa upang mabasag, at ang mga batang star tulad ni Doncic ay palaging handang hamunin ang status quo. Upang maitawid ang 29,004 points gap na ito, kakailanganin ni Doncic na mapanatili ang kanyang 34 points per game average sa loob ng 10 sunod-sunod na season na hindi na-miss ang isang laro. Ang feat na ito ay kakailanganin ni Doncic na maglaro sa bawat laban sa bawat isa sa mga season na yon na may total na 820 games. Kahit na kakailanganin pa rin niya ng isa pang kalahating season upang malampasan ang kasalukuyang record ni LeBron. Kung ipinapalagay na magre-retiro si LeBron ngayon na malamang hindi, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Luka Doncic, nakapunto si Jason Tatum ng 31 points. Si Jaylen Brown ay may 30 at pinigilan ng Boston Celtics ang mabangis na comeback attempt ng Dallas upang maabot ang brink sa ika-18 championship sa pamamagitan ng 106-99 na panalo laban sa Mavericks nitong Huwebes na may 3-0 lead sa NBA Finals. Nagtapos si Brown ng may 8 rebounds at 8 assists habang pinahaba ng Celtics ang record ng franchise nila sa kanilang ika-10 consecutive na playoff win. Sila din ay 7-0 sa laro sa road ngayong postseason. Maaari nilang makuha ang serye at basagin ang tie sa Lakers para sa pinakamaraming NBA championships sa pamamagitan ng panalo sa Sabado sa Dallas. Ngunit sinabi ni Tatum na hindi sila maging kampante. Kailangan naming patuloy na lumaban, hindi kami pwedeng mag-relax. Gaano man katagal, iyon ang aming motto, sabi niya pagkatapos ng laro. Halos magtagumpay ang Dallas sa crazy comeback attempt para manalo. 13 years ang nakalipas matapos ang tanging iba pang rally na katulad nito sa NBA Finals ay ang nagpasiklab sa run ng Dallas sa kanilang nag-iisang titulo laban sa Miami. Sina Tatum at Brown ang nagligtas sa Celtics sa laro na ito kasama si Derrick White na nakapuntos ng 16. Ang tatlong ito ay nagsama-sama para sa natitirang 13 points ng Boston. Credit sa kanila, hindi sila sumuko, sabi ni White. Siyempre ang aming execution lalo na sa stretch na yon kailangan naming maging mas maganda at matuto mula dito. Hindi nasiyahan si Doncic sa officiating sa buong gabi. Ang huling foul na nagpaalis sa kanya sa laro ay tila tama ayon sa batas. Bagaman maaaring hindi ito tinawag kung hindi bumagsak si Brown sa court. Hindi kami makapaglaro ng physical, sabi ni Doncic nang tanungin tungkol sa officiating pagkatapos ng laro. Ayokong magsalita. Pero 6 na foul sa NBA Finals? Come on man. Wala si Doncic, nagawa ng Dallas na maging close sa laro sa 2-point game bago nagawa ni Brown ang pull-up jumper 1 minuto ang natitira. Sina PJ Washington, Irving at Tim Hardaway Jr. ay nagmintis ng tig-isang 3-pointer sa huling minuto habang umabot sa 13 games ang personal na losing streak ni Irving laban sa kanyang former team. Ang Boston ay nag-improve din sa 10-1 sa playoffs na ito kahit walang Kristaps Porzingis matapos ideklarang out ang Latvian ilang oras bago ang laro dahil sa injury sa binti na nakuha niya sa Game 2. Ang status ni Porzingis para sa natitirang bahagi ng serye ay hindi tiyak pero maaaring hindi na ito mahalaga. Wala sa mga naunang 156 games ng team na naharap sa 3-0 deficit ang nagtagumpay na manalo sa isang NBA playoff series. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.